Malayo na yung nilakaran ko. Mababa na. Takbo ako. Yung kung tumuloy pa ako, pupunta pa ako ng Libuton proper. Nandito na ako sa may malapit siguro to sa Libuton o baka Libuton tong area nito. Mataas to oh, medyo burol, tapos dyan sa baba malalim may mga bahay. Kung di ako nagkakamali, andito banda ang yung mataas na burol. Kukunan ko ng video kasi ito, tong harapan ko to, ano na to, Manukan Bay. Ang poblasyon, kung di ako nagkakamali, baka nandito ang poblasyon o baka nandito. Kaya kailangan makagawa na ako ng video para makita ko yung exact position nung cave kung nakaharap sa poblasyon. Bago ang lahat, kailangan yung screen recording. Take off permitted na. Bumang ako. Yan. Hello, Flip. Dito ka. Uy. Andi, malilit na ibon to. Pero ito yung mga territorial birds. Ayun yung may puti. Loko yung mga yan. Nako. Ayun Delicates. Hindi, susubukan ko muna. Pag hindi sila sumugod, itutuloy ko. Pero once na umatake yan, uwi na. Ito ang problema. Kaya kailangan ang tingin ko hindi sa screen o obserbahan ko muna to mga ibon. Gaya na Umaalig-aligid siya. Pero malayo siya sa drone Tignan natin ngayon ang taas natin camera. Ayun yung kung tumuloy pa ako, pupunta pa ako ng Libuton proper. Yan ang main road na dadaanan ko. Pero ang kailangan ko makita yung bundok. Ito nga yung bundok Taas pa tayo, 23 meters pa lang ako Doon sa taas may mga ibon din, anak ng tinapay. Teritoryo nga nila to. Kaya dapat doble ingat. Ang taas nila Siguro ang height niya mga nasa 120, baka 100 meters. Mukhang malayo ako Itong delikado to mga puti na ibon 50 pa lang ako. Kaya dapat ang mata ko sa drone, hindi sa screen. Kasi kung titingin ako sa screen, hindi ko makikita yung paligid ni drone kung nilalapitan ba siya ng ibon o hindi. Sa screen kasi kung ano yung nakikita ng camera, yun. Teka, isa pa. Up. May malaking ibon. May uwak. Yung itim na uwak. Ayun. Sinasabi ko yung itim na uwak uwak nga. Tunog uwak Uwak siya Taas pa natin. Gawin nating 100 meters altitude. Yun, 100 meters altitude.
Ang tanong ngayon, mas mataas ako doon sa dalawang uwak. Andito lang sa baba yung dalawang uwak eh. Dalawa to eh. Ang kailangan, teka, baba ko itong sunshade ko. Ang kailangan kong makita yung bundok. Hindi ano yung bundok eh. Alanganin yung pwesto ko talaga. Palayuin ko siya. I-atras ko siya. Teka, tignan ko muna yung paligid. Oo, andito sa kanan yung bundok ng Libuton. Ayan. Pero malapit pa lang siya sa akin eh. Hindi ko na siya makita rito, si Flip. Bagay, yung pupuntahan ni Flip, walang ibon dun. Wala dun yung uwak. Sana walang uwak dun. Doon ko iharap tong RC sa kay Flip para hindi ako magka-problema. Malakas ng signal ng RC. Sa line of sight ko, wala akong nakikitang ibon do sa area ni Flip. Naka normal mode ako, mabagal ang kanya. Bagay pag normal mode talaga mabagal. Mabagal ang lipad niya. Wala pang 900 meters ang distance sa akin ni Flip. Ayan na. 1,000 meters ang layo. Malapit pa rin yan. Dahil nag-initial range test ako kay Flip, umabot pa siya ng 3,078. 778 ata. Isa nang ang nire-request ko, wala sanang ibon sa lugar na to. Taas natin ang camera. Itaas ko pa si Flip. Isagad ko na yung altitude niya. Max altitude Yun. reached. Ito yung matulis na bundok na sinasabi ko. Na kung di ako nagkakamali, andito sa area to ang Libuton Cave. Dito. Pag wala dyan, andito sa bandang unahan. Uy, kailan ko tumayo? Uy, hina yung signal. Nagyayelo yung signal ng RC. Ayun, andi dito pala siya. Andi dito na siya. Maximum altitude 1.5. Ayan oh, nagre-red. Natatakpan ng puno. Tumakapal na puno. Patrasin ko siya. Nandun siya sa likod ng mga maraming, ayan oh, nagyelo. Mahirap din talaga kunan. Ayan oh. 3 bars white na yung signal ng RC.
Hindi ko rin makuha dito. Mataas talaga yung bundok ko. Pero mo mataas na tong pwesto ko. Pero kung lalapitan ko kasi yung bundok, mabablak na ako nitong makapal na puno, tong gubat. Kaya kanina nag-red ako eh. Ito yun eh. Yan yung sinasabi ko. Mukhang kailangang obligado kong pumunta sa kwan ah. Libuton. Ang ganda ng lugar. Tingnan natin. Sa likod. Tignan ko likod. Asan ang poblasyon? Bilisan natin. Bagay, wala pa ako nakikitang ng mga ibon. Di makita si poblasyon ah. Saan si poblasyon? Malayo pala ako kay poblasyon. Ayun si ano, yung palayan. Yung palayan ba yan? Teka. Ayun ang poblasyon. Ayun oh. Mukhang mali ang pwesto ko. Tignan mo, yan ang likuran ko. Mukhang mali ang pwesto ko ah. Mali ba ang pwesto ko? Pero hindi, yung bundok kasi ang... Yan yung matulis eh, ito oh. Yan yung matulis eh. Taas pa natin konti. Ba't bumaba si Flip? Yan. Yan yung matulis na bundok. Wala nang ibang bundok dito sa kaliwa eh. Wala na ako ibang pagbabasihan. Ayun oh. Mababa na yung mga bundok dito. Oh. Wala na yun. Ito talaga yun. Teka. Kunan ko ng ibang anggulo kung magbabago ang anggulo niya. Ang shape ng bundok. Yan yung silibutan sigurado ko. 47. Meron pa akong 47 minutes flight time. Ayan nga yun. Tapos andito yung Libuton Cave. Pag hindi dyan sa bandang unahan, nandito. Wala. Hindi uubra. Mahirap kunan. Mataas talaga yung bundok. Kailangan siguro ang pwestuhan ko ibang mataas pa. Kagaya nito. Ayan oh. Kung mapwestuhan ko yan, may access ako dyan. Maganda. Mantalang ang layo ko eh. Ayun oh, andun ako oh. Yun, sa may H. Layo. Kung mapuntahan ko yun, wala, hindi uubra. RTH na natin to. Dahil ano na, 43 minutes. Return to home. Yan na. RTH na si Flip para sigurado. Nawala din yung dalawang uwak. Umalis din. Tapos yung dalawang maliit na sinasabi ko kanina, dito pa yung isa oh. Yung isa wala. Yung may yun, dalawa na sila. Ano to, buti nga hindi ako inatake. Kumisa kasi pag nandun ako sa ibang lugar, aggressive yung mga yan. Umaatake yan eh. Malayo pa siya. 1 kilometer. 1 kilometer. Dito siya manggagaling. At wala masyadong hangin ngayon sa taas. Tinignan ko do sa weather forecast. Ano lang, 3 kilometers per hour ang wind nanggagaling dito sa south. Kasi ito north, west, east. Ang likod ko ang south.
700. Maximum altitude ako ng 119 meters. Yan, 680. 650 meters distance. At nakaharap ako sa kanya. Anytime makikita ko yan. Dito siya magagaling. Kailangan patay ako yung RTH. Kahit naka-auto RTH siya. Baka mamaya kasi lumitaw yung dalawang kuwak. Dahil di mo sigurado kung ano yung isip ng ulo. Ayaw mo ibon na rin sinasabi ko. Baka mamaya biglang matapin mo yan. Patay, yari na. 300, nandito ko sa banda. Makikita ko yan. Ayun, kaming ibon sa taas. Wala, hindi ko makita dito. 200, dito na siya. Hindi pa rin makita kasi mataas. Kailangan ko lumipat ang pwesto. Maghanap ako ng magandang pwesto. Andito pala ang kuwan. Poblasyon. Ayun na, nakita ko na. Ayun, may ibon, may ibon. May ibon. Ayun no, sinasabayan siya ng isang ibon. Saan kaya to dadapo? Sa likod na naman ni Flip. Oh, sa likod na naman ni Flip dadapo ang kulo ko yun. Mali na naman ang spot niya. Dapat dito. Nandito siya eh. Oh. Dito siya, banda. Lagpas sa akin, unahan. Hindi dito, hindi dito. Dito. Ang bagal ng... Ang descent speed niya, 3.5 meters to 4 meters yung naglalan siya. The same din pag mag-take off siya. Ay, naririnig ko na. Nag-a-adjust siya ng kaunti. Lumalapit siya sa akin, malapit sa ulo ko. Ayun o. Ka-cancel ko dahil hindi siya nag-adjust din pala. Ang galing. Patalikod para makuha. Kasi pag nakaharap sa'yo, hindi yan lalapit. Yun. Safe landing. Hindi man successful yung plano ko, at least nakauwi ng safe si Flip. Stop recording tayo. Dahil pinaka-importante sa lahat kung nagdo-drone ka, maiuwi mo ang drone. Secondary na lang yung ma-achieve mo yung gusto mo, yung gusto mong kuna ng video, yung spot, makakuha ka ng picture, ng view. Pangalawa yun, ang unang-una kailangan ibalik mo ang drone, kasi pag hindi mo yan na ibalik, na aksidente yan, wala na, finish na, wala ka ng next day, sa susunod na lang. Kaya dapat ibalik mo. Yan lang muna, tignan ko kung makalipat ako doon sa taas, makahanap ako ng magandang spot